Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung ano-ano ang mga kailangan at mga dapat dalhin sa pag-renew ng rehistro ng inyong motorsiklo. Kaya tara, samahan niyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin ninyo, ikondisyon nyo muna ang inyong motorsiklo. So ipacheck nyo ang mga signal light, headlight at tail light. Dapat gumagana lahat ang mga ito. Dapat standard din yung tambutso mo at yung mga side mirror mo. At dapat gumagana din yung brake light at speedometer mo. At kung may mga substandard na palamuti sa motorsiklo mo, palitan mo na kaagad yan. At kung okay na ang motorsiklo mo, magmadali ka nang pumunta sa emission center. At kung nandito ka na, dapat dala mo ang ORCR ng iyong motorsiklo kasi ito po ang kailangan nila. At sa mga nagtatanong kung magkano yung babayaran sa emission center, iwan ko lang kung magkapareha. Pero dito sa amin, ito po yung price list nila. Sa motorcycle, 400. Sa 4 wheels, 500. Sa 6 wheels, 600. At kung gas ang gamit ng iyong sasakyan, 10 minutes per unit po yung interval. Pero kung diesel naman, 15 minutes per unit yung interval. Pero depende pa rin po yan sa location ninyo at sa emission center kung magkano yung presyo. Kasi dito sa amin yan po yung nasa price list nila. At sa chassis number ng iyong motorsiklo or sasakyan, dito sa amin pwede kang magpakuha sa kanila pero magbabayad ka ng 30 pesos. Pero kung gusto mo namang hindi magbayad, ikaw yung mismong kukuha ng chassis number. So pagkatapos ko dito, pumunta na ako sa pagkuha ng insurance. Doon lang naman sa harap ng emission center. So bali ang nabayaran ko po sa emission test is 400 pesos, then sa insurance is 550 pesos. So total of 950 pesos na po yung nagasto ko. So pagkatapos ninyo makuha ang emission test at yung insurance, pwede na kayong pumunta kaagad sa LTO office na pinakamalapit sa inyong lugar. At dumiretso at dalhin nyo na po yung motorsiklo nyo dito sa Motor and Vehicle Inspection Area. Kasi dito po nila titingnan lahat kung standard yung motorsiklo ninyo at gumagana lahat. Dito may lalabas na empleyado ng LTO para kunin yung mga documents ninyo at i-check yung mga motorsiklo at sasakyan ninyo kung gumagana lahat ng mga functions niya. At kung standard ba po lahat ang mga nakakabit dyan. Kaya sabi ko kanina, bago tayo nag-umpisa, dapat kondisyon yung motorsiklo ninyo at gumagana lahat ng mga functions niya at mga standard lahat yung nakakabit. At kung pumasa naman yung sasakyan mo, pipirmahan ng empleyado ng LTO na nag-check ng iyong sasakyan ang mga documents mo, kagaya nito. At pagkatapos, magmadaling pumila para makakuha ng priority number. Kasi medyo mahaba ang pila sa pagkuha ng priority number kasi dito sa amin hanggang 100 lang po ang pwedeng mabigyan ng priority number sa isang araw sa pag-renew ng motorsiklo or sasakyan. So once pag nakakuha na kayo ng priority number na kagaya nito, may makikita po kayong serving time kagaya niyan 12 to 1 PM po yung sa akin. At dahil medyo maaga pa, mga 8:30 pa ako natapos, kaya minabuti ko munang umuwi at bumalik na lang pagka 12. So ayun na nga, dumating ako mga 12:30 at pinapasok na ako ng guard. Then ang tinatawag na number doon is 52 and number ko is number 60. Kaya nag-antay na lang ako. And may monitor din pala dito sa harap guys, kagaya niya number 52 yung tinawag, tapos sa window 3 number 52. So doon ka po pupunta. So doon sa window 3 or window 4, depende kung sino yung tumawag sa'yo, doon ka pupunta at ibigay mo lahat ng mga documents na hawak mo. Kagaya ng ORCR ng motorsiklo mo, insurance at yung emission test at yung perma ng inspector ng motorsiklo mo. Pagkatapos nilang ma-evaluate, magbibigyan na sila ng amount kung magkano ang babayaran mo sa cashier. So magantay ka na dito sa window 6 sa cashier at doon mo na bayaran kung magkano yung amount na pinababayaran sa'yo. So kagaya sa akin, 254 and 50 centavos po yung nabayaran ko. At pagkatapos makukuha mo na yung OR or yung official receipt mo. So picturean nyo po to para may copy kayo or itago nyo po ng mabuti para hindi mabasa or mapunit. So bali lahat ng mga nagasto kong pera sa emission is 400, sa insurance is 500, tapos sa LTO is 254. So nasa 1,204 pesos.
Pero hindi pa po kasali ang pinang-kondisyon ko ng motorsiklo ko. Pero depende na kung wala namang ayusin sa motorsiklo ninyo, yun lang po talaga yung gagastuhin ninyo. Nasa mga 1,200. Pero depende rin kung magkano yung insurance na kukunin ninyo at kung magkano yung emission dyan sa inyong lugar. So yun lang po guys, sana may natutunan kayo sa video na to and sana magamit nyo rin to. And please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos ko. So yun lang guys, thank you and God bless everyone!